Iba talaga ang paninindigan, tapang, talino ni Secretary Gibo Teodoro, Department of National Defense. Sa kanyang mga analysis at mga sinasabi, kaugnay ng ginagawa ng China sa West Philippine Sea at yung ginagawa ng mga leader ng China sa kanyang mga mamamayan. So ang sinasabi siya rito ni Secretary Teodoro, huwag idamay mismo yung tao. Parang lumalabas dito yung iilan na mga mai-impluensya sa China ang nasusunod at hindi pumapaborya sa nakakarami. Pakinggan natin ito. Nila, appeasement cannot bring peace and compromise cannot win respect. For one's own temporary selfish interest, sacrificing the interests of others in exchange for support and so on. Pero ito, galing sa kanila yan. Quote, appeasement cannot bring peace and compromise cannot win respect. Bakit? Pagdating naman sa atin, iba naman ang gusto nilang gawin natin. So, iba po ang sinasabi nila pag sila ang naapektuhan kaysa sa pag sila po ang agrabyado talaga. Ang ginagawa nila sa atin ay nagtatangkang sumupil sa atin. Tayo ba'y mag-a-appease o magko-compromise? Sila nga mismo sinasabi hindi sila nagko-kompromiso. So anong tama doon? So sa ating mga kababayan, tignan natin ng anong klaseng ito. Kasi ang mga statement nila, kailangan intindihin natin, propaganda yan. Hindi messaging yan, propaganda yan. Tayo, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. May freedoms tayo dito. At mayroon mga nagtataka kung bakit ko sinasabi Chinese Communist Party at saka Xi Jinping. Hindi dapat natin idamay ang taong bayan ng China dito sa ginagawa ng diktadorya ng Chinese Communist Party na nanira ng goodwill at anumang trust and confidence na dapat meron ang mga tao sa China dahil sa kanilang interes na manatili sa poder. So ito lahat gawain ng ilang tao lang to. Kaya nga pinagkakadiinan natin Chinese Communist Party ito. Ito salita nila. So ano ba tama dito? So dapat ba natin pakinggan ang sinasabi nila? Hindi. Dapat natin bantayan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa loob ng Pilipinas. So, malinaw po yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro. Parang ang gusto niyang sinasabi niya rito, nagagamit, nalilinlang ng mga opisyalis ng China yung kanilang mga mamamayan sa kanilang mga interes. Kahit ayaw naman ng mga mamamayan ng China doon sa mga policy at ginagawa ng kanilang bansa. Pero dahil nga po sa kakaibang sistema ng kanilang gobyerno, wala silang magawa. Kaya dahil dyan, ang sinasabi ng Defense Secretary natin na dapat tayo ay magbantay dito sa mga ginagawa sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng ating bansa. Kaya ito kung yung mapapansin, related po itong sinasabing ito ni Teodoro doon sa malawakang galaw ng China sa buong mundo na meron silang kakulang mga monitoring at pag-iispiya katulad ng ginagawa sa Pilipinas. Di ba naunang pumutok yan noong nakaraang mga panahon pa na merong espiya sila dito at sunod-sunod na nahuhuli ang mga espiya na Chinese national. Pangalawa, in-expose na rin sa Senado ni Senator Tolentino na merong PR or company na ang trabaho ay parang troll na ginagamit ng China, binabayaran ng Chinese Embassy at yung mga company dito sa Pilipinas na kailang kasapakat para doon sa troll na paninira sa pamahalaan. So iyon po yung malawakang galaw. Kaya nga ang malinaw ang sinasabi ni Secretary Teodoro, hindi lang issue sa West Philippine Sea ang ating bantayan, yung pakikialam dito sa Pilipinas. Pinaputok na rin ng National Security Council na aking naunang tinalakay na rin sa nakaraang mga video natin na merong posibleng pakikialam, pangangapital ang Chinese government sa mga kandidato
na Pilipino ngayong papalapit ang eleksyon sa national position. Kasi hanggat maaari ang gusto ng ilang opisyalis ng Chinese government, hindi ang kabuuan ng China ang lumalabas dito. Hindi po ang kabuuan ng China ang may gusto. Mukhang yung mga opisyalis lang ng Chinese government ang merong mga ibang mga plano dito sa Pilipinas na gamitin yung ibang mga Pilipinong naniniwala sa kanila. Pwedeng tinutulungan ng mga politikong posibleng kakampi nila para ho doon sa kanilang pagnanais na tayo'y pakialaman, agawan ng property. Ang masakit nga lang dito, bakit merong mga Pilipinong nagpapagamit? Parang may mga Pilipinong mas gusto pang at pinapaboran pa ang galaw ng Chinese official kaysa sa panindigan ang West Philippine Sea at suportahan ang kasalukuyang gobyerno under President Marcos para doon sa posibleng pang-abuso at ginagawa na ng mga opisyalis ng Chinese government. So sinasabi dito ni Secretary Teodoro, para malinaw baka maguluhan kayo, hindi kabuuan ng Chinese people ang problema ng Pilipinas. Okay? Yung iilang mga opisyalis na tinuturing na communist government ng China, sila hong gumagawa nito. Nalilinlang at nagagamit ang kailang mamamayan. Kaya tayo tama lang naman na huwag nating ibaliwala ito sa halip magkaisa ang Pilipinas, panindigan ang ating mga property at hulihin, panagutin sa ating mga batas yung mga Chinese national na may mga illegal activities dito sa Pilipinas. Pati na mga troll, mga vloggers na kanilang ginagamit. Pilipino pa naman yan. So maging maingat po kayo. Pag ang Defense Secretary nagsalita ng ganyan, may mga pinanghuhugutan niya na intelligence at counterintelligence report dahil ang buong santatahang lakas ay malawak ang intelligence report at community para kunin ang lahat ng impormasyon na nagiging threat sa internal, external security ng ating bansa. Yan po ang trabaho ng ating tanggulan pambansa, ang ating Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Kaya tama talaga yung pagkakalagay ni Pangulong Marcos kay Teodoro dahil may paninindigan, may lakas ng loob na sabihin ito. At kayong mga Chinese people na kayo nagagamit ng inyong mga opisyal sa kanilang mga interest, hindi ho maganda yan. Baka kayo rin mapahamak sa bandang huli. Dahil hindi pa payagan ng buong mundo at na ma-influence ang mga bansa, hindi lang dito sa ASEAN region, kung hindi sa buong mundo, ang malalim na mga plano at pagpapalakas ng iilang opisyal ng Chinese government na manatiling hawakan, kontrolin ang kanilang gobyerno at palawakin ang kanilang galaw sa buong mundo na hindi naman pwede po yan dahil kasi yung pre-navigation sa West Philippine Sea, South China Sea at yun hong kalayaan ng ASEAN region o mga bansang katulad ng Pilipinas at kapitbahay natin dito ho sa buong Asia na hindi pwedeng kontrolin ng ilang Chinese government or Chinese authority ng Chinese government. Ayan. Any reaction o comment sa isyong ito? Suportahan natin ang gobyerno dito sa paninindigan sa ating mga exclusive economic zone o territory. Please like and share ang video.